Ang nangyayari is, wala, hinahagilap yung mga ebidensya o hinahagilap yung mga sagot kay Vice Presidente. Ngayon ho, mga kababayan, nagdeklara na nagdeklara na ng pag-concede si Anjo Eliana sa pamamagitan ng binablap ko lang naman si Tito Sen. Biglang ganon! Binablap ko lang naman si Tito Sen. Anjo Eliana concedes bluff call ceasefire with Senator Tito Soto. Bluff lang naman pala. Hindi ho siguro sanay yung tao na siya yung magiging sentro ng bardagol ng mga vloggers ho at ng netizen ho, mga kababayan. No? Tapos lumabas pa yung balita nung 20, ano ba yon, Maestro Paul? Shout out sa'yo, Putrages. Forma lang pala. Oh, sabi, forma lang pala, odds na. Lumabas pa, di ba? Naipakita pa yung kanyang mga yung kanyang connection kay Jinggoy Estrada. Oh, sabi, Anjo Eliana concedes bluff call ceasefire with Tito Sen. Ano balita dito? Umpisa pa lang alam niyo, nalungkot ako. Hindi siya nalungkot ako na gumanyan na. Nalungkot ako, bakit to? Ang taas ng engagement ho nito. Yung yung banat ni Anjo Eliana, tapos ayun, titigil na agad, hinto na agad, suko na agad. Taas pa naman ng engagement. Di ba, Maestro Paul? Pagka ito ang topic, biglang tumataas yung yung tawag doon? Yung views per day Sabi ni J. Dila, 23, nagbabanta yung Anjo pag di daw tinigilan yung ng mga bata o vlogger si Senator, ibubunyag daw ang kabit ni Tito Sen. Eto, sa balita ngayon, nambablap lang daw siya. Anjo Eliana admits he was merely bluffing after getting irked by alleged troll from Senator Tito Soto. Mahina kapag ka pala nababanatan na may personal. No, binlap ko lang si Tito Sen. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag ka hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Biglang nambablap na lang. Sayang naman. Sabi ni yours truly, naudlot yung possible high income. Sabi ko pa naman, buong Nobyembre, malamang magkano? Malamang 22,000 to. 22,000 pesos, ha? Sabi ko, kapag ka nagtuloy-tuloy si Anjo Eliana, malamang 22,000 to. Sabi ko gano'n sa Team MR. Lahat kayo may bonus tagwa 1,000 pesos. Tapos eto, suko na. Anak ng tokwa. Ang bilis naman. Hindi pa nag-iinit. Alam niyo po, kaka-ano ko pa lang kaka-vlog ko pa nga lang ho, 'di ba? Kaninang umaga, yung palang umpisa ko, sabi ko, ayos na 'to, no? Tapos eto, kinagabihan, natulog lang ako, makikipagbati na. So, bluff na lang ho. Binlap ko lang si Tito Sen. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag ka hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks ko. Nang bablap lang naman ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Ang hina naman yata, boss, ng pag-intindi mo sa mga sitwasyon kung ganun ang iniisip mo na hindi kakagatin ng buong Pilipinas yan. Di po ba? Senate President, sinabihan mo ng ganun. Sa Pilipinas, ang kabit, kapag ka sinabi mo, may kabit si ganun, naku po. Kahit nga yung kusino man lang nata-artist na hindi sikat dyan, pagka nabalitaan, may kabit buong bansa na po pinag-uusapan. Senador pa, Senate President pa ho, mga kababayan. Di ba? Yours truly, natuwa ka naman. Bigla ka namang nagpadala ng super sticker. Salamat, no? Grabe. Sabi siguro ni yours truly, naudlot yung kita ni Mark Ramos. Sige, ako na lang ang mag-send. Yan. Di ba? Maraming salamat po ulit. Nang bablap lang naman ako, hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo magkakagulo. Sabi, dagdag pa dito. Saan ba yun? Number 2. Ito. Dagdag pa dito.
No, nabulabog ang maraming netizen sa mga aligasyon ng aktor, TV host na si Anjo Iliana tungkol sa Eat Bulaga host at Senate President na si Tito Soto. Marami ang kumukwestiyon kung ano ang motibo ng mga pahayag ni Anjo sa kanyang Anjo and Mr. Hong Bang vlog sa TikTok na may 81,000 81,000 lang followers niya. 81,400. 81.4, oh, ayan, oh. Yung TikTok ko, siguro lang yung anak ko, ginawang playground yung TikTok ko eh. Ano? Kung makita nyo yung TikTok ko, yung anak ko nagsasasayaw, yo, mas soda pop. Puro soda pop na ho, mga kababayan. O, sabi ko, sige, bahala ka, gamitin mo yan. Eh, yung pala ho, ang tagal ko nang hindi ginagamit. Nasa 120,000 na yun. Ang tagal ko pang nag-stop o siguro may isa o dalawang taon na akong hindi ginagamit yun. 120,000. Ito kay Anjo, 81.4 lang. Ang expect po natin diyan sa mga ganyan ta-artists, mabilis ho yan dumami yung mga followers, di ba? Dahil may pundasyon na sila, kilala na sila. Sa kanyang live stream kahapon, Nobyembre 3, 2025, nagpakawala ng isang revelasyon si Anjo tungkol sa umano'y veteran TV host at politician. Bahagi ng payag, Tito Sen, dami mo na naman pinalabas yung mga bayaran mo sa mga vloggers. Gusto mo talaga, yan yung sinasabi, yung kabit-kabit. Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko yung kusino, yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Tingin ko, Anjo, kailangan mo linawin maigi yan lahat. No, mukhang may alam ka. Kaya lang, wala na, sumuko na ho, mga bossing. Ano na daw? Bluff lang daw bigla ho. Ano pa yung pangatlo? Meron pa dito, the cause of Anjo Iliana allegation against Tito Soto. Ngayong Martes, November 4, nakipag-ugnayan ang Philippine Entertainment Portal kay Anjo sa pamamagitan ng telepono para alamin ang punot dulo ng pagsasalta niya laban kay Senator Soto. Ayon sa aktor, may kinalaman sa sigalot ng pagitan ng Eat Bulaga host sa pamunuan ng Tape Inc. ang ugat ng paglalabas ng mga nalalaman niya umano. Saan ni Anjo nagsimula yan nung away ng Eat Bulaga tsaka ng Tape. Ako naman, wala na ako sa Eat Bulaga, may pelikula ako noon. In-interview ako noon sa press. Ang pagkakaalam ko naman, talaga dati, ang may-ari ng Eat Bulaga, ang mga halos-hos. Nung tinanong ako at sinagot ko, nagalit sa akin ang mga taga-Eat Bulaga. Siguro kaya doon din yung dahilan kung bakit siya ay naglabas ng saloobin o meron siyang sinabing mga may kabit-kabit daw si Tito Sen. Tuta kasi ni halos-hos, sabi ni Tato. Dapat sampahan ni Tito Sen ng kaso. Tingin ko hindi na lang papansinin ni Tito Sen yang si Anjo Iliana ho, mga kababayan. Bakit? Wala eh. Tingnan mo, pinagtawanan lang ho ng mamamayang Pilipino. Sabi ko nga ho sa inyo, kapag kayong ganong mga kwentuhan, ganong mga sistemahan ho, na tipong sali-salita, kwentuhan, laway lang ang puhunan, walang ipapakitang ebidensya, wag na natin pag-usapan. Kapag kami naipakita ka ng ebidensya, saka natin pag-usapan. Diba? Sabi ni J. Dila, kaya wag kayong pumasok sa DDS, masisira ang buhay ninyo. Wag na, uy! Nako, eto ang dali-dali na mag-vlog no sa mga sa pagsuporta sa gobyerno. Bakit to? Madali lang kasi makikita mo agad sa mga mainstream media yung mga kagandahang ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya easy-easy, re-reactionan mo. Eto yung ginawa. Ganon, tapos na. 'Di ba? Hindi kagaya noong do sa mga DDS, gagawa ka pa, tatahi ka pa ng istorya mo. Gagawa ka pa ng script mo at kung ano-ano pa para lang may maibalita, para lang gumanda yung kanilang reputasyon sa social media. Mahirap matrabaho ho.